Good day po mga kapadyak, ito po ulit si One Hand Biker nagbabalik sa inyong mga screen. Dumating na po yung package na in-order ko po sa Shopee. At ito na, yan, ang ganda yung pagkakabox po, no? Pero maliit lang yung laman nito. Ano kaya to? At mapapansin nyo po may sapatos po ako dito sa likod, no? Yan, road bike KTM shoes. Yan, buksan na po natin yung laman nito. Ayan. Yung box, yan, Shimano. Legit na legit yung lagyanan po mga kapadyak. Ito po ay Shimano cleats adapter para sa mga road bike cleat shoes. Bakit nga po ba ako kumuha ng ganito mga kapadyak? Gusto ko po kasing subukan sa road bike shoes ko na kung pwede siyang maging SPD. Sira na yung MTB cleat shoes ko po kasi medyo nahihirapan ako pag ginagamit ko yung road bike cleat shoes sa karera. Pag may mga bumaba sa bike tapos mapapababa ka rin, nahihirapan po ako na ibalik kagad yung sapatos ko doon sa pedal mga kapadyak. Kaya ayan, humanap ako ng solusyon. Imbis na bumili ako ng bago, sana ito na yung maging solusyon sa akin problema. Para hindi na po ako bumili ng bagong sapatos kasi mahal din po yung cleat shoes na magandang klase. Okay po, buksan na po natin. Ayan mga kapadyak, maganda po yung packaging niya, no? Shimano na Shimano po talaga, ayan. Tapos, may mga manual siya dito. English siya. Yan, napakasimple lang po, no, ng laman. Ayan. Reinforced plastic po siya, yung nadadama ko dito. Tapos, tatak talaga niya sa likod, Shimano. Yan, mga kapadyak, Shimano. Yung nakalagay dito, China. Pero, sa tingin ko talaga, Shimano to na legit. Ayan, no. Tapos, yung gilid niya, ayan, mga kapadyak, ay goma. Anti-slip po siya. Hindi madudulas. Meron siyang tornilyohan dito sa ibabaw. Nakapagtaka, no, bakit isa lang yung ginawa nila, tatlo yung butas ng road bike cleat shoes mga kapadyak. Kasi ito po kasi ay adapter lamang para sa RP1, RP2, yan mga road bike cleat shoes na pwede sa MTB. Akala natin wala na, no? Buksan natin yung ilalim. May naririnig ako na umaalog-alog po dito mga kapadyak. Kaya to, sana yung bakal niya, yung kabitan ng yung tornilyo ng SPD. Oh, wala na mga kapadyak. Wala na pong laman. Tapos, ayan, ang laman niya ay may dalawa siyang tornilyo. Yun nga yung pinakita ko para do sa butas. Tapos, meron din siyang 4 na tornilyo para doon sa SPD. Mga kapadyak. Wala po itong kasama na SPD, no? Kasi cleats adapter lang po ito. Okay po mga kapadyak, no? Ito po yung itsura ng adapter po na ito. Tapos ito po yung itsura ng road bike cleat shoes sa mga hindi pa po nakakaalam. Ayan po yung ginagamit na bala na pang road bike. At ito po ay pang road bike lang po. At makikita nyo po, wala siyang masyadong spike sa ilalim. Yung mga rubber outsole po niya. At ayan, natanggal na nga rin yung goma para maprotektan itong pinaka-swelas. Okay, tapos ayan, sana compatible to mga kapadyak, no? Kakalasin na po muna natin itong bala ng road bike. Yan. Tapos mamaya kakalasin naman natin yung SPD na SH56 dito sa aking sapatos. Yan. Okay. Okay, baklasin po muna natin to. Okay po, nabaklas na po natin yung SPD at nakita nyo po, no, na talagang laspag talaga yung pinaka SPD na pang road bike po na yon. Okay, yan. Sana sakto to. I-try na po natin na isukat po itong cleats adapter mga kapadyak. Yan, ito po kasi ay KTM shoes. Tapos ito ay Shimano. Titignan natin kung magko-compatible po. Kung sasakto yung butas nito, pati itong tornilyohan po mga kapadyak. Okay? Fire. Suabe. Sakto-sakto mga kapadyak. Ayan po. Yan, no, sakto-sakto yung butas. Pati yung butas, yung salpakan niya dito. Ayan mga kapadyak.
Yan, sana matibay to, no? Kasi isa lang yung tornilyo na pag sasalpakan. One eternity later. Saan natin itutornilyo yung tornilyo? Kasi wala po ditong butas para pagtornilyohan mga kapadyak. Wala siyang kasama nung pinaka kung saan natin itutornilyo. Yung SH56 na SPD na bala mga kapadyak para maging MTB po siya. Dahil may spare po ako sa bahay, dinala ko na rin po yung spare ko mga kapadyak. Ayan. Nagdala ako ng aking lumang spare. Ayan, ito yung sinasabi ko po na para matornilyo natin yung SH56 na bala dito sa ating adapter mga kapadyak. Ayan, try na natin po i-input sa loob muna bago natin itornilyo tong adapter. Ito po no mga kapadyak, ayan. Medyo meron tayong na-encounter dito na konting problema dahil yung butas po nito ay hindi sakto. Itong pinaka nakausli na part netong magiging panglock mga kapadyak sa ilalim. Ayan, dahil ayaw pumasok. Yan. I-install na po natin mga kapadyak. Phillips screw. Po mga kapadyak, no, naikabit na po natin itong SPD cleats adapter. Kaya lang, nakaangat siya mga kapadyak dahil dun sa nakalagay na bakal na maglalak dun sa tornilyo para sa ating SH56 MTB na bala. Ayan, medyo hindi siya stabilize kasi katukod yung dapat na papasok dun sa dalawang butas magkabilaan po mga kapadyak, no? Ayan. Ang nakikita kong solusyon po dito ay maipasok yung nakausli na part para do sa tornilyohan po mga kapadyak. Lalakihan ko po itong butas ng konti para pumasok po yun mga kapadyak po, no? Para mag-fit po ito at lumapat. Yan, para lumapat. Itong pinaka base po ng adapter mga kapadyak dito sa swelas ng sapatos. At ang nakikita ko rin pong solusyon ay bubutasan ko rin po ito. Itong dalawang side po na ito para po nakatornilyo na rin po itong dalawang side. Bali tatlo na silang bala kong maging nakatornilyo para mas matibay. Kasi pag ganito lang, gagalaw-galaw siya mga kapadyak at hindi siya talaga nakatornilyo. Mahilig tayo mag-jump. Baka mahatak to pag nag-jump tayo, maputol yung mismong tornilyohan dito sa ibabaw. Yan mga kapadyak. Okay. Ito po mga kapadyak at sinimulan na po natin ang pag-adjust po ng butas upang mapasok po natin ang speedy plate dito sa cleats adapter. Yan, makikita nyo po hindi talaga nakapasok at gumamit po ako ng kikil upang ma-adjust ang butas para lumuwag. Bali, ang kinigil po natin yung area po na may guhit pabilog, saktong-sakto po mga kapadyak. At ito po, ayan, lapat na lapat. At ayan mga kapadyak, kitang-kita naman na sakto. At kinigil ko na rin po yung kabila. Ayan mga kapadyak. Yan. Tingnan nyo po, saktong-sakto na siya mga kapadyak. At movable po siya mga kapadyak, no? Hindi siya sobrang sikip. Ayan, kabilaan po ay kinikil na po natin. Yan. Testing din po natin tong kabila. Okay, smooth na smooth po mga kapadyak. Makakagawa tayo ng adjustment. Ito naman po ang next. Bubutasan po natin magkabilaan itong cleats adapter upang maging tatlo po yung tornilyong nakakapit sa sapatos. Gagamit po tayo ng screwdriver at papainitan po natin ito sa burner dahil wala tayong electric grill. At gagamit din po tayo ng kikil upang mapakinis natin yung papasukan ng butas nitong tornilyo po mga kapadyak. Ito po yung tornilyo din na gagamitin natin. Ayan mga kapadyak, at natapos na rin po natin butasan. At napakinis na din po natin ang kikil yung butas. At ayan po, nakita nyo nadamay din po yung sa may goma. Pero okay lang yun, yun yung sukat po kasi na kailangan kunin. Ayan, saktong-sakto po yung tornilyo. Mas magiging kampante po tayo dito na tatlong tornilyo kesa sa isang tornilyo po ang nakakabit. Ito po mga kapadyak, kinabit ko na rin po yung SPD na pang MTB at tignan po natin yung anggulo ng cleats adapter po.
Ayan, makikita nyo po na medyo lapat na talaga siya dito sa swelas ng aking cleat shoes. Napansin ko rin po mga kapadyak dito sa unahan, yung kanyang tornilyo ay malayo po doon sa SPD mga kapadyak. Kaya ang mangyayari po ay ililipat ko po yung tornilyo ng aking lumang SPD kasi mas laki po yung kanyang ulo. Yan. Grabe. Okay po siya, no? Sana maganda mamaya yung performance sa trail. Yan, medyo... Sana yan. Yan. Yan yung style niya. May adapter. Tapos okay naman siya. Sana maganda yung kapit na pagkakabit ko sa sa sapatos. Since na plastic siya. Okay po mga kapadyak. Okay mga kapadyak, wrong move po tayo today dito sa Secret Trail. Palabas na ako at hindi ako makausad dahil ito, malagkit ang putik at pumapasok sa ating frame. Grabe oh. Napudol yata ako ng sarili ko ah. Okay po mga kapadyak, kakauwi lang po natin po galing sa napakaputik na Secret Trail. Grabe talaga mga padyak. Pero nasubukan pa rin po natin yung kung ano yung magiging performance po nitong road bike shoes na kinonvert po natin sa MTB cleats shoes. Yan mga kapadyak, yan nakikita nyo po. Still intact pa rin po siya at matibay pa rin po yung pagkakakabit mga kapadyak. Yan nakakamangha po no dahil kahit hindi tayo nakapag-trail po no, nakapag-jump, drop, nakapag rock garden mga kapadyak upang masubukan itong tibay ng pagkakakabit po ng cleats adapter mga kapadyak. Ginawa ko naman po sa kalsada ay nagtatatalon ako sa gutter tapos nagja-jump ako sa kalsada para rin matanggal yung putik na kumapit talaga doon sa sa bike frame ko pati sa gulong mga kapadyak. Tinesting ko po ipihit kung lumuwag. Ito pa rin po ay napakahigpit pa rin po. Maganda yung pagkakakabit po natin mga kapadyak. Yan. Ibig sabihin okay po yung pagkakakonvert po natin at maayos ang pagkakagawa. Maganda yung ginawa po natin na nagdagdag po tayo ng 2 butas para po sa tag-isang tornilyo magkabilaan. Bali 3 na po siya at mas matibay po siya kumpara sa kung isa lang po yung nakakabit na tornilyo mga kapadyak. Yun nga kasi cleats adapter lang po to sa mga road bike shoes na pwedeng maging MTB shoes mga kapadyak. Ito ay kinonvert lang po natin. Okay mga kapadyak, happy ako dito sa naging resulta nitong pansamantalang solusyon ko dahil wala pa po akong pambili ng MTB cleat shoes mga kapadyak. Kasi nasanay ako dito sa gantong matigas yung outsole. Ito po ay carbon mga kapadyak. Maganda kasing ipigato sa pedalan sa padyakan mga kapadyak. Ayan, sa mga gusto pong gumaya sa ginawa ko po mga kapadyak, sa pag-convert po ng road bike shoes into MTB shoes mga kapadyak, panoorin nyo lang po itong video na to. Sundan nyo po mabuti pati yung mga ginamit ko pong paraan mga kapadyak upang maikabit ko po ito ng maayos. Yan, happy ako dito mga kapadyak. Salamat po sa mga nanood at nakaabot ka dito sa dulo ng video na ito. Sana po ay may natutunan po kayo. At kung may kaibigan po kayo na walang-wala tapos road bike shoes lang po yung gamit niya, walang nakikipagpalit sa kanya, pwede mo pong i-recommend itong video na ito. Yan. Ito kasi sa Shopee ko po pala nabili. Ilalagay ko po yung link dito sa ilalim. At baka magustuhan din ng kaibigan mo na wala pang budget.
Tapos yun, pwede niya pong gayahin at sa tingin ko magiging happy rin siya sa magiging resulta. Okay po, maraming salamat po sa panonood. God bless po mga kapadyak and ride safe. This is 100 Biker. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ko, please hit the like and subscribe button, pati yung notification bell kung gusto mo po yung mga video na tulad na ito. God bless all!